big boss sa kanyang bayan o syudad. Ang kanyang pangalan, memoryado ng mga mamamayan. At tuwing halalan, siya ang unang nilalapitan ng mga tumatakbo sa mga matataas na pwesto. Magandang gabi po, ako si Vicky Morales. Samahan niyo ako at pasukin natin ang buhay ng isang alkalde dito sa pinakahuling edisyon ng aming serye, ang Wanted Mayor. Nung maging mayor ako, doon mo marirealize na iba ang fulfillment na ang mga tao naniniwalang may magagawa ka for them na walang camera. Problema lang naman siguro namin dahil mga showbiz personality kami, interesado yung tao sa buhay natin. Pero sabi natin, most perfect among us. Kung sino man yung makakapagpatunay na ako nang ulekta ng wedding payola, alam mo, pwede nila kunin yung lahat ng mga ari-arian ko. If you commit a crime, if you're into drug, if you're into the kidnapping business, and we happen to meet in one corner, just be ready because I'll just have to kill you. Star for all season siya noon dahil sa walang kapantay na kinang sa showbiz. Ngayong politika naman ang pinasok niya. Dapat ba siyang tawaging mayor for all seasons? Ang malaking sorpresa ng nakarang eleksyon, hindi pala lahat ng mga artistang kandidato ay patok sa mga botante. Ngunit ibahin natin si Mayor Vilma Santos ng Lipa. Nag-crash course sa public administration sa UP Diliman nang manalo siya bilang mayor noong 1998. Nitong nagdaang eleksyon, landslide victory ang kanyang natamo, kaya't pangatlong termino na niya ito. Kung hindi ko rin siguro na-prove yun, hindi ako tatagal ng ganito katagal being the mayor of Lipa. Yung tiwala nila. Ganun. Basta, kahit ganito ako, kahit maliit ako, kahit artista ako, one thing I will assure you, lalaki ako. Baka lalaki pa akong kausap kaysa sa iba. Animoy sumailalim sa facelift ang Lipa nang maging mayor si Vilma. Napalawak ang mga daan, napaganda ang mga palengke at ospital, at naayos ang traffic. Ngayon, top priority pa rin para kay Mayor V ang kalusugan at edukasyon. Kaya nang siya'y maupo, nadoble na nga ang health budget ng syudad. Dito nga sa Lipa, bawat isa sa 72 barangay ay may nebulizer pa para sa mga may asma. Sa mga ganitong proyekto raw, lalong mapapalapit ang gobyerno sa tao. Nung maging mayor ako, doon mo marirealize na iba ang fulfillment na ang mga tao naniniwalang may magagawa ka for them na walang camera. Yung mga tao naniniwala na may magagawa ka para sa buhay nila and then nagawa mo, napapakinabangan, hindi nababayaran ng pera yun. Aminado si Mayor V na nung una siyang naluklok sa pwesto, iniiyakan niya ang mga pambabatikos laban sa kanya. I will just do my best and God will take care of the rest. So which means I don't want to promise anything, but I will just do my best and expect that. I will give my 100%. Ngunit laking tulong daw sa kanya ang showbiz dahil dito niya natututunan ang disiplina at kasipagan. Kuhang-kuha rin daw niya ang pulso ng masa dahil nakasanayan na niya ang makihalubilo sa iba't ibang klase ng tao. And plus factor ko siguro yung pulso ng tao. Alam ko right away pag nakita ko, may pulso ako ng masa, ng tao. Alam ko kung ano kagad ang pangangailangan at ano yung talagang prioridad. At alam ko kung paano lumapit sa kanila. Kasi yun ang buhay ko, tao, since I was young. Ngunit aminado si Mayor V na kung minsan nakadaragdag pa sa kanyang trabaho bilang mayor ang pagiging isang tanyag na artista. Kasi as a mayor, yung, kung let's say sabihin natin ordinaryo, pagdating yan, puro business yan, detalye. Pagka-celebrity ka, not for anything, napapagod ka kasi physically drained. Kahit na may meeting ka, maraming tao naghihintay for picture taking. Sometimes they still mob you. And sometimes you're emotionally, mentally, you're tired na, you're drained na. Pero wala kang choice because this is your other life. Marami ang nagsasabing si Mayor V raw ang naging susi ng tagumpay ni Senador Ralph Recto sa politika. Ngunit para kay Vilma, malaki rin ang naitulong ni Ralph sa kanya dahil si Ralph mismo ang nag-tutor sa kanya nung nagsisimula pa lang si Vilma sa politika. Inaabot kami ng 4 a.m., tinututor ako noon. Yeah, tinututor 4 a.m.
Nagtututor yan, you know what's happening here, V? It's like this, you need to learn this. You know, ang tiyaga, pinapawi siya na siya, nag-explain pa sa akin. At dahil senador ang asawa, may inside scoop na rin siya sa mga desisyong makakaapekto sa lokal na gobyerno. So kung ano yung nangyayari sa nasyonal, magkakaipitan sa budget, advice na ako kagad. So nakokontrol ko yung budget dito sa Lipa. Yung expenditures, hindi po pwede kasi alam ko yung nangyayari na budget sa nasyonal. Noong 2001, may kumalat na bali-balita tungkol sa umano'y pambababae ni Senador Ralph. Hindi naman daw apektado si Vilma rito. Kasi liberal din akong wife eh. You get me? No, hindi ako yung type na porke lang may nakitang kasama. Because pinababayaan ko si Ralph na meron silang boys night out. Ngunit may hangganan din naman daw ang kanyang pasensya. Kung meron, I tell him, just tell me the truth. I hope you don't mind, but is there sex life when you're talking of... Not as active as before, but definitely kailangan din yun. Importante yun. Kasi yun lang kayo talagang parehong ordinaryo. Di ba? Tsaka open kayo sa isa't isa. You can talk anything, everything. Nitong mga nakaraang taon, pinarangalan si Vilma bilang outstanding mayor at umani ang Lipa ng iba't ibang mga awards sa ilalim ng kanyang pamamahala. I hate delaying tactics kasi. That's why, lagi akong nagsasabi sa mga tao ko, like, pag may solusyon, wag nang pinatatagal. If you can do it tomorrow or now, do it now. But kung wala, sabihin nyo rin sa akin because hindi ako kukumit para hindi ka nagpapaasa ng tao. Bago pa man magdesisyon si Vilma na tumakbo muli sa pagka-mayor, kinumbinsi raw siya ng mga kasamahan na maging gobernador ng Batangas. At kung di pa ito sapat, inibitahan pa siya ni Brother Eddie Villanueva na tumakbong vice president ng kanyang partido. Ngunit lahat ng yan, pinagpalit ni Mayor V para muling pagsilbihan ang mga tao ng Lipa. Pero napagawa mo yung kalye nila na kung saan dati-dating, binabiyahe nila ng mahigit 1 oras, ngayon kaya na nila ng 15-20 minutes, ando na sila sa pupuntahan nila. Tapos magsasalita sa'yo na, akala namin mamamatay na kami na hindi magagawa ito, pero ikaw lang. Yung mga ganun. Yun ang fulfillment. Ngunit kahit ang pagiging mayor, handang iwan ni Vilma alang-alang sa kanyang pamilya. Alam ng mga constituents ko sa Lipa, kahit na mayor ako, still my first priority is my immediate family. Kasi hindi ko maintindihan sarili ko paano nila ako ma-expect magsilbi sa kanila and to know all their needs kung ako mismo napapabayaan kong pamilya ko. So given a choice between family and politics, anytime family ang pipiliin nyo? Still, first priority is my immediate family. Second is being the mayor of Lipa. Ang napunta ng third, yung pagiging showbiz o artista. Sino ba naman ang mag-aakala na ang dating star for all seasons ay magiging bituin ng Lipa? At malay natin, baka mas mataas pang bituin ang maabot ni Vilma Santos sa politika. Mga sikat na alkalde dahil sa husay ng diskarte sa pagpapatuloy ng wanted mayor. Mabibilang lang daw sa daliri ang mga mayor na tunay na maipagmamalaki dahil sa husay ng kanilang estilo sa pangangasiwa. Ngunit ano nga ba ang mga alas nila na pwede namang tularan ng iba? So it took us... Noong early 80s, bagsak ang Naga City sa Camarines Sur. Sibot ang mga pondo ng munisipyo, mababa ang koleksyon ng buwis, inaanay ang mga negosyo at kakaunti ang mga trabaho. Sa pagdala ng serbisyo, tinanaw namin ano yung una yung mahalaga. Halimbawa, yung edukasyon at sinasabi natin kalusugan, yun yung mahalaga. Doon namin nilagay yung pera ng pamahalaang lokal. Sa ilalim ni Robredo, nakapagpatayo ang lokal na gobyerno ng 7 bagong high school at 5 bagong elementary school. Bukod dito, nakapagbukas din sila ng ospital at mga health center, sports complex at bus terminal. Hinikayat din ang mga investor na magbukas ng negosyo sa Naga hanggang sa dumoble ang bilang ng mga commercial establishment. Dahil dito, dumami rin ang trabaho para sa mga taga-Naga. Ngayon, hindi lang pagsasaka ang maaring pasukan ng mga mamamayan. Nariyan din ang minahan, karnehan, pati digital animation.
If we can provide quality jobs, minimize namin yung brain drain papuntang Maynila. Nagsilbing mayor ng Naga si Robredo mula 1988 hanggang 1998. At sa panahong ito, umani ang Naga ng mga international at local award. Hall of Famer nga sila ng prestigyosong Galing Puok Award dahil sa todo-todo nilang pag-asenso sa tulong ni Robredo. Bago pa niya pinaalis ang mga illegal vendors sa mga kalye ng Metro Manila, balita na ang pagsik sa pagdidisiplina ni Bayani Fernando o BF bilang mayor ng Marikina. Tila kalaban niya ang basura at kawalan ng sistema. Wala nga siyang pinalampas sa mga paligid ng Marikina, ang mga kalye, palengke, pati na ang kulungan. At kadalasan, may surprise inspection pa ha, kasama ang kanyang mga tauhan. Cleanliness, kabahagi yan. Yan ang, kabahagi lang yan ng total na programa. Ang katotohanan yan, hindi yung malilinis kung ang bayan, kung yung ibang mga parte nung kapaligiran ay hindi, wala sa ayos. No? Marami nga ang bumilib ng buhayin niya ang matagal nang namumulok na Marikina River. Kung dati isa itong mabahong tambakan ng basura at madilim na pugad ng mga kriminal, ngayon, isa na itong pasyalan ng pamilya, pamilihan at puntahan ng mga nagliligawan. Sa ilalim ng pagpapatakbo ni BF, di mabilang ang mga parangal na napunta sa Marikina at sa gobyerno nila. Hall of Famer na rin sila ng Galing Puok Award. Ako ay kumandidatong mayor ng Marikina. Ang kauna-unahan kong nasabi ay kung hindi ko mapapasunod ang bayang ito, umanap na sila ng ibang mayor. Sapagkat ako'y lumahok dyan para mamuno ng aking bayan. Kung hindi ko magagawa yon, alis na ako dyan. Sapagkat hindi ako masaya nun. Tubong Paranaque si Edward Hagedorn at hindi sa Palawan pinanganak. Ngunit noong 1992, siya ang pinili ng mga taga Puerto Princesa para magsilbing mayor ng syudad. Napakalungkot nung umupo ako, 28,000 pesos lang ang pera namin eh. And I have a hostile sanggunian dahil out of 10, isa lang yung aking kasama sa partido na lumusot. Naging problema rin para kay Hagedorn na hindi niya kapartido ang mga miyembro ng sanggunian na siyang mag-aapruba ng mga proyekto. Isang ultimatum na nga ang binigay sa kanya ng mga ito. Mga pang-aabuso sa kalikasan tulad ng cyanide at dynamite fishing at illegal logging ang mga tinapatan ni Mayor Hagedorn. Walang local government unit na maglalakas loob na gawing centerpiece ng administration yung environmental protection. Suicide yan eh. Dahil sa pambihirang likas na yaman ng Palawan, pinaunlad din ni Hagedorn ang industriya ng turismo. Hinikayat niya ang mga investor na magpatayo roon ng mga hotel at resort at pinaayos ang mga kalsada para sa mga turista. Tulad ng Naga at Marikina, umani rin ng mga parangal mula sa Galing Puok ang Puerto Princesa. Ang mahusay na serbisyo publiko, tumatanim sa isip ng tao. Sana pahalagahan nito ng mga naluklok sa pwesto. Isang araw sa buhay ng isang alkalde, susunod sa Wanted Mayor. Ika nga, 24 hours a day, 7 days a week. Takbuhan sila ng lahat ng klase ng problema. At sa mga binyag, kasal o burol, madalas ay present din sila. Ngunit ano nga ba dapat ang buhay at mga tungkulin ng isang mayor? Okay. Hindi pa man sumisikat ang araw, abala na si Mayor Lito Atienza. Boses niya ang unang maririnig sa mga panayam ng mga radio station. Laging maaga raw nagsisimula ang araw niya bilang ama ng Maynila, ang kabisera ng Pilipinas. Elections. Alas 8 pa lang ng umaga, nakikipagpulong na si Mayor Atienza dito mismo sa bahay niya. Hindi raw biro ang responsibilidad ng isang mayor, lalo pat sikat na lungsod ang nasasakupan niya. Yeah, I'm a Filipino, baka tanungin ka pa.
what's Filipino? Where's the Philippines? Where's the Filipino? Manila, immediately they'll say, I know where Manila is. So I know the responsibilities that go with my office. And I value this. Alas 9 ng umaga, larga na si Mayor papuntang City Hall. Ngunit bago niyan, isa-isa muna naming dadaanan ang mga pet project niya. Surprise inspection ang ginagawa ni Mayor sa mga ito upang malaman ang mga nangyayari sa labas ng kanyang opisina. Una naming dinalaw ang Home for the Angels. Ilang metro lang kasi ang layo nito mula sa kanyang bahay sa San Andres. Itinayo ito noong taong 1996 upang may mapaglagakan ang mga batang inabandona at iniwan sa kalye. Nandito tayo ngayon sa Ospital ng Maynila at nagsa-surprise inspection si Mayor Atienza ngayon. 62. Ayon kay Mayor, higit sa 500 pasyente ang nagpapagamot dito kada araw. Kaya kailangan daw siguruhing maayos ang sistema ng mga tauhan niya. Buhayin ang Maynila. Ito ang banner project ni Mayor Atienza. Layunin nito ang mapaganda ang lugar na hawak niya. Tulad na lang nitong Avenida Rizal na dati raw ay tila giba-giba na. Ito po yung Avenida Rizal, isa to sa mga pet project ni Mayor Atienza. Tuwang-tuwa siya dito at proud na proud siya dahil napaganda niya ng husto itong lugar na ito. Napalago rin daw niya ang kabuhayan sa Rojas Boulevard Seawall dahil sa kanyang beautification at lighting project. Ang buong bansa ay uunlad din kapag ang lahat ng mga local communities ay nagkaroon ng physical improvement all over. Pag bulok ang lungsod, talagang maghihirap at maghihirap yan. Pag maayos at maliwalas ang lungsod, yan ang umpisa ng pagunlad. Kwento pa niya sa akin, isang bagay daw ang natanim sa kanyang isipan, kaya naging prioridad niya ang pagpapailaw sa mga lugar sa Maynila. Yung Taft Avenue, madilim yan. When I came into the mayorship, nakakapang-hold up yung mga kriminal dyan, only with a toothpick eh. May nagreklamo sa akin, estudyante, Mayor, na-hold up po ako. Akala ko ice pick, toothpick lang pala yung tinut... Kasi ang dilim-dilim eh. Doon natanim ang sabi ko, kailangan liwanagan natin. Mag-aalas 10 na ng umaga. Matapos ang ilang inspeksyon, oras na para mag-report sa City Hall si Mayor. Pagpasok ni Mayor Atienza dito sa City Hall, sari-saring tauhan na ang nagre-report sa kanya tungkol sa mga gagawin niya sa araw na ito. Dito sa kanyang opisina, gabundok na dokumento kaagad ang isinasalubong sa kanya. Iba't ibang mga tao na may samot-saring mga problema ang kanya ring hinaharap. May nasunugan, may uutang o di naman kaya may naghahanap ng kabuhayan. Kung minsan, kailangan din niyang tumakbo sa Malacanang. Ganito na raw ang kanyang naging buhay sa nakalipas na 7 taon. Kailangan meron kang puso ni Santa Claus at pangangatawan ni Superman. Dahil you're not expected nor allowed to get tired. Hindi siya si Santa Claus at lalong hindi naman si Superman, pero determinado raw siyang tuparin ang kanyang mga plano para sa syudad. Ngunit sabi nga ng ilang kritiko, ang mga magagarang gusali, parke at kung ano-ano pang infrastruktura ay nagdadala lang daw ng pogi points para sa isang politiko. Hindi naman lahat, pero karamihan, yun yung infrastructure and aid of re-election. Meaning high impact, pero wala namang dating sa aktual na kabuhayan o kalagayan ng mamamayan. Dapat nang unahin ng isang alkalde ang problema ng kahirapan. Ang lahat ng mayor, yan ang una dapat na ayusin kasi karamihan naman ng bayan natin mahirap eh. So paano yung palakihin yung kanyang ekonomiya, paano mabigyan ng trabaho yung kanyang mga tao. Pero sigurado si Mayor Atienza sa kanyang mga hakbang. Running a government, you're not supposed to be just saving money. You're supposed to be giving the people a city where they can be productive and they can really bring out the best of their potentials. And a lighted city is, again, basic. Meron ba naman city na umunlad sa buong kasaysayan ng tao na madilim? Kung veterano na sa pagka-mayor si Atienza, bagito naman sa pwesto ang bagong luklok na si Mayor Joaquin Chipeco ng Calamba, Laguna. Bagamat dati siyang kongresista, aminado siyang ibang-iba ang posisyon ng isang mayor. Kaya ito isang napakalaking hamon para sa akin. And I'm studying, I'm trying to do my best para mabigyan ko ng tamang preparasyon itong aking bagong tungkulin.
Ikaw ang maglalatag ng programa at ikaw na rin ang bubuo niya. Kaya naman Little President kung ituring ang isang mayor, siya raw ang sumasalamin sa pag-unlad o pagbagsak ng kanyang sinasakupan. Kaya kung maganda ang performance ng mayor na yan, yung tingin din ng mga tao sa kabubuan ng gobyerno ay maganda. Pagpalpak yung mayor na yan, may pagpalpak na rin ang buong bayan. Magplano at magpatupad ng mga proyekto, gamitin ng matalino ang pondo at ayusin ang mga problema sa bawat sulok ng kanyang teritoryo. Siya ang nangunguna sa panahon ng mga sakuna, bagyo at baha. Siya rin ang magdedesisyon kung dapat bang suspindihin ang mga klase. Maski pagpapakasal, kabilang na rin sa kanyang mga tungkulin. Hindi biro ang trabaho ng isang mayor. Maliit man ang kanyang nasasakupan, napakalaki naman ng responsibilidad na dala nito. Dahil nagmumula sa mga bayan, munisipyo at syudad ang pagbagsak o pag-unlad ng isang bansa. Mga kontrobersya sa buhay ng isang alkalde, susunod sa Wanted Mayor. Mayor kung sila'y ipakilala sa publiko dahil sila raw dapat ang maging ehemplo ng kagandahang asal at talino. Ngunit kung minsan, tila nababahira nito kapag nasasangkot si Mayor sa anomalya o kontrobersya. Tinapay, hamon at Yakult Light to Basilite, Sirota. Unay basketbolista, saka nag-artista. Nakilala siya sa husay sa pagpapatawa. At dahil sa kasikatan, naluklok siya bilang mayor ng Parañaque City. Kung maintriga ang buhay ni Joey Marquez sa showbiz, lalong uminit pa ito nang pinasukan niya ang mundo ng politika. Noong isang taon, lumantad si Chris Aquino sa media at isiniwalat ang umunoy pananakit sa kanya ng kanyang boyfriend doon na si Mayor Joey. Tinutukan daw siya ng baril at ang ikinagulat ng lahat, nagkaroon pa raw siya ng STD dahil sa alkalde. Naging sentro rin ng intriga si Joey at ang asawa niyang si Alma Moreno nang mapabalita ang kanilang paghihiwalay. Lumabas ang litrato ni Alma Moreno na may pasa sa mukha, sinasabing sanhi ng pambubugbog ni Joey sa kanya. Sa isang artistang mayor tulad niya, mahirap itago sa publiko ang personal na buhay. Problema lang naman siguro namin dahil mga showbiz personality kami, interesado yung tao sa buhay natin. Pero sabi natin, who's perfect among us? Ano naman ho yung personal advice na mabibigay nyo sa isang taga-showbiz na papasok sa politika? Be more discreet and make sure na if you're going to enter in a relation, talk to your girlfriend muna. About? About being discreet. keep it inside the bedroom or in the closet. For whatever it is. At kung hindi mag-cooperate ang girlfriend, paano? Goodbye. Halos pareho ng pinanggalingan sina Joey Marquez at dating San Juan Mayor Jinggoy Estrada. Isa ring artista at anak ni dating Pangulong Joseph Estrada. Nadawit si Jinggoy nang sampahan ng kasong plunder ang dating Pangulo. Kasama raw kasi siya ng kanyang ama sa pangongolekta ng pera mula sa mga wedding operator. Alam mo, kung sino man yung makakapagpatunay na ako nangolekta ng wedding payola, alam mo, pwede nila kunin yung lahat ng mga ari-arian ko. Wala akong kinokolekta. Ako'y wala pong ginawang kasalanan sa taong bayan. 2 taong nakulong si Jinggoy dahil bukod sa plunder, kinasuhan din siya ng rebelyon noong kasagsagan ng EDSA 3. Inimbestigahan din siya ng Senado dahil sa mga umunoy nawawalang ambulansya na pinondohan ng PCSO. Kahit ang mga batikang politiko, di rin nakaligtas sa mga kontrobersya. Tulad na lang ni Mayor Rody Duterte ng Davao City. Hindi siya artista pero tadtad sa intriga. Malaki raw ang ipinagbago ng Davao City nang umupo si Duterte bilang alkalde. Takot daw kasi sa kanya ang mga tao, pero ito raw ang dahilan kung bakit bumaba ang krimen sa lungsod at kung bakit siya minahal ng mga residente. The Punisher ang bansag sa kanya. Mabigat daw ang kamay sa mga kalaban.
Maugong ang mga balitang siya raw ang pinuno ng Davao Death Squad o DDS. Ang DDS ay sinasabing isang vigilante group na dahilan kung bakit ang mga pinaghihinalaang drug addict at pusher bangkay ng pinupulot sa kangkungan. I am in the midst of a chaotic and there's turmoil in the island of Mindanao. I cannot be soft. If you commit a crime, if you're into drug, if you're into the kidnapping business, and we happen to meet in one corner, then just be ready because I'll just have to kill you. Bukod kay Duterte, pinangingilabutan din daw ng mga adik si Alfredo Lim, dating mayor ng Maynila na kilala bilang Dirty Harry. Ang mga bahay ng pinaghihinalaang pusher at adik ay inisprayan ng mga babalang nagsasabing adik o pusher ang nakatira rito. Ayon sa mga human rights activists, labag sa karapatang pantao ang hakbang na ito. Si Calauan Mayor Antonio Sanchez naman, nakilala dahil sa rape slay sa estudyanteng si Aileen Sarmenta at sa pagpatay kay Alan Gomez. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Sal Panelo, biktima si Mayor Sanchez ng trial by publicity. Ang nailarawan kasi siya ng media na siya ay may kasalanan sa kaso. At ang taong bayan naman na naghahanap ng solusyon sa krimen ay kinagat ang ganong paglalarawan. Habang buhay na pagkabilanggo ang hatol sa kanya ng korte. Ikinulong din sa kasong murder si Ruben Ecleo Jr. ng Surigao del Norte. Siya ang tinuturong salarin sa pagpatay sa asawa niyang si Alona. Siya rin daw ang leader ng isang kulto sa kanilang lugar kung saan protektado siya ng kanyang private army. Sa ngayon, pinayagan siya ng korte na makalabas ng kulungan dahil kailangan daw niyang magpagamot sa kanyang karamdaman. Si Mayor Jejo Marbinay ng Makati ang namumuno sa pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Ilang beses na siyang nasampahan ng kasong graft and corruption. Kinwestiyon ang humigit kumulang 80 million pesos na halaga ng kanyang mga real estate property sa Makati at Batangas. Kasama yan sa mga bintang. Yung mga bintang-bintang na yan, totoo. Siguro hindi man ako ihahalala. Madalas lang daw siyang batuhin ng mga intriga, bagamat wala namang konkretong basihan. Marami raw sa mga ari-arian ni Binay ay hindi idineklara sa kanyang Statement of Assets and Liabilities. Minsan na rin napabalitang dummy mayor lang ang asawa niyang si Elenita Binay na nagsilbing alkalde ng Makati mula 1998 hanggang 2001. May mga nagsasabing ang mga tao ay sala sa init, sala sa lamig. Gumawa ka man ng mabuti, tuloy ang batikos. Kung gumawa ka naman ng masama, pupukulin ka ng kontrobersya. Pero sa kahuli-hulihan, lumilitaw din ang katotohanan. Ang mga big boss ng Metro Manila sa pagpapatuloy ng wanted mayor. Sa Metro Manila, 10 milyong katao ang nagsisiksikan sa 13 mga syudad at 4 na munisipalidad. Kabit-kabit na bayan, kaliwat kanan ng mga problema, krimen, trapiko, basura, baha. Paano na kaya? Tagtad ng problema ang Metro Manila. Sobra-sobra ang populasyon. Tone-tonelada ang basura. Grabe ang traffic. Madalas binabaha. Maraming mga squatter. Mataas ang bilang ng krimen. Talamak ang droga. Kung matinong tao ka raw, hindi mo na ipapangarap ang maging mayor sa Metro Manila at manahin ang mga sakit ng ulong ito. Gayunpaman, hindi iilan ang nangarap at nagtagumpay na maluklok sa pwestong ito. Isa na rito si Feliciano Belmonte. Noong 2001, nahalal siya bilang mayor ng pinakamalaking lungsod sa Metro Manila, ang Quezon City. At sa nakarang eleksyon, nanalo siya muli. Gaya ng inaasahan, gabundok ang mga problema rito. Okay, patas lang, bako! Patas, patas! Hindi pa mayor si Belmonte nang maganap ang Payatas tragedy, pero naging hamon ito sa kanya.
Bukod sa basura ng Quezon City, dito rin tinatambak noon ang basura ng buong Metro Manila. Noong panahong yun, maraming pamilya ang nakatira sa paanan ng bundok ng basura. Kaya nang gumuho ito noong July 10, 2000, marami ang nalibing ng buhay. Pero ngayon, ginawa na ng paraan ang Payatas dump site. Binaba ito with the slopes gradual and terraced, no? And stones put on top of the gravel, put on top of it, pagkatapos soil, and then when the rainy season comes, magiging greens na rin yan. And then we have entered into a contract with a company in order to extract the methane gas from inside. Yun naman ginagamit namin to run generators to light up the place. Pero bukod sa pagsasaayos ng Payatas, kasabay rin sana nito ang pagbibigay hustisya sa mga biktima. Mas lalo pong nagkakaroon kami ng problema mula po nung magkaroon ng yung historical walk na yan pinagawa ni Mayor Malonzo. Dapat kay Mayor Echeverry, patanggal na niya yan. Naging tampulan ng intriga ang parke sa gitna ng EDSA sa monumento. Ito raw ang unang aasikasuhin ni Mayor Enrique Echeverry, bagong halal na alkalde ng Caloocan. Dati maaari nang dumiretso ang mga sasakyang papuntang MacArthur Highway. Pero mula nang itayo ang historical walk sa monumento, pinaikot na ang mga sasakyan sa bandang EDSA. Lalong maraming complaints on the part of the commuting public at sa mga jeepney drivers kung kaya't on the very first day of my assumption to office, upon taking my oath, from City Hall, I will walk to Monumento and open the Monumento Circle. Pabubukas daw niya ang Monumento Circle at magtatalaga raw ng mas maraming mga istriktong traffic enforcer. Pero sana wag maubos ang lakas ni Mayor Echeverry sa problema ng traffic. Malala rin kasi ang problema nila sa basura. Yung sa basura nga ay kailangan ko rin ng suporta ng ating mga kababayan dyan. Kung ang Quezon City at Caloocan ay naglalakihan, ang Mandaluyong naman ang pinakamaliit na lungsod sa buong Metro Manila. Ngunit maliit man daw ito, higante naman ang problema. Ayon sa bagong halal na mayor na si Neptali Gonzales II, mga squatter ang pinakamalaking problema ng Mandaluyong. Nangunguna raw dito ang mga nasa Welfareville compound. Well, sa Mandaluyong ngayon, ako nakikita ko ang pinakamalaking problema talaga is yung sa squatter, sa Welfareville in particular. I hope that in my term, although nagsimula pa yan kay chairman pa, kay Benhar pa, talagang it's very difficult kasi napakalaki talaga ng lugar. Halos 18,000 pamilya ang squatter sa 116 na ektaryang Welfareville compound. Ang ilan pa sa kanila, 30 years na doon nakatira. Dahil maliit nga ang lupang sakop ng Mandaluyong, naging mainit ang mata ng lokal na pamahalaan para gawin itong commercial area. Ngunit kailangan daw munang i-relocate ang mga squatter dahil kahit papano, sakop rin sila ng gobyerno. Kilala naman ang munisipalidad ng Navotas kasama ang Malabon bilang baha capital ng Metro Manila. Napakahalaga sa Navotas na wala nagkalat na basura. Dahil alam naman natin ang basura ang bumabara sa kanal lagi. No? So para ma-resolbahan namin o mabawasan ang problema sa pagbabaha dito, kailangan malinis at all times ang ating bayan. Ayon kay Mayor Toby Tiangco, nagpatayo na sila ng pumping station para mabawasan ang baha sa lugar. Ang pumping station daw ang humihigop ng tubig mula sa mga barangay pabalik sa dagat sa tuwing tumataas ang tubig sa Manila Bay at kapag bumubuhos ang ulan. Umaasa si Mayor Tiangco na ito na ang solusyon sa baha sa Navotas. Masusubok nila ito ngayong panahon ng tag-ulan. Pero marami pa ring pamilya ang nakatira sa gilid ng Manila Bay. At ayon sa iba, sana'y pag-isipan din ng gobyerno nila kung dapat ding ilipat ang mga taong nakatira sa tabing dagat. Maraming plano ang mga bagong halal na alkalde ng Metro Manila. Pero anumang programa ito, kung walang budget, baka mauwi rin ito sa wala. Kaya bukod sa pagharap sa mga problema,
kailangang marunong din ang alkalde sa paghawak sa pera ng bayan. Sa nagdaang eleksyon, binigyan ng mandate para sa pagkaalkalde sa Metro Manila sina Jose Atienza ng Maynila, Soledad Eusebio ng Pasig, Sherwin Gatchalian ng Valenzuela, Imelda Aguilar ng Las Piñas, Pablo Olivares ng Parañaque, Jejo Marbinay ng Makati, Maria Lourdes Fernando ng Marikina, Jaime de la Rosa Fresnedi ng Muntinlupa, Wenceslao Trinidad ng Pasay, Tito Oreta ng Malabon, Sigfredo Tinga ng Taguig, Joseph Victor Ejercito ng San Juan, at Rosendo Capco ng Pateros. Bawat isa sa kanila ay may pangako, may solusyon sa problema ng kanilang mga nasasakupan. Pero hindi maaring magkanya-kanya na lang ang mga mayor ng Metro Manila. Dapat din silang magkaisa dahil kabit-kabit din ang kanilang mga problema. At yan po ang Wanted Mayor, ang pinakahuling edisyon ng aming pagbabahagi tungkol sa buhay at responsibilidad ng mga mahalagang pwesto sa gobyerno. Sa ngalan ni Mike Enriquez, Jessica Soho, Arnold Clavio at Mel Tiangco, ako po si Vicky Morales. Maraming salamat sa inyong pagkakilig. Magandang gabi po.